Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang 6.793 trillion national budget. May ilang mga tinapyasang budget pero meron ding mga ibinalik. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang pondo para sa 2026 o ang General Appropriations Bill. Ang panukalang national budget nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Mr. President, with that, I move to close the period of amendments. I so move. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, with that, I move to approve on second reading House Bill number 4058 under Committee Report number 18. Is there any objection? Yeah, you just vote. Hearing none, the motion is approved. House Bill number 4058 is approved on second reading. Ilan sa mga malalaking amendments sa budget ay ang 52.13 billion na budget sa DPWH dahil ibinalik ang itinapyas na 5% mula sa pambayad ng construction materials. Pero binawasan naman ng 53 billion ang pondo para sa foreign assisted projects. Nadagdagan din ang pondo ng NDRRMC at ng Local Government Assistance Fund para naman sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Pero pagka-approve ng budget, agad tumayo si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano at nag-no sa pag-aproba ng panukalang pondo. Hirit niya, hindi siya kontento at alam niyang may iaayos at igaganda pa ang budget. Wala rin daw linaw hanggang sa ngayon ang unprogrammed funds. Mr. President, I vote no as of today for the reasons I mentioned a while ago. This is such a great opportunity for a game changer budget. It doesn't really promote rural development. The unprogrammed funds are still there. It's a good budget. Don't get me wrong, Mr. President. I'm just saying I think we can come up with something that really changes the game for the Filipino people. Si Senator Joel Villanueva naman, nag-no din sa pagpasa ng budget. Bagamat hindi niya na ipinaliwanag kung bakit, sinuportahan niya ang boto ni Minority Leader Senator Cayetano. Sabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, malinis na ang naipasa nilang budget para sa second reading. Pero meron lang talagang mga hindi na isama na amendments ng ilang senador. May mga letters na pinapadala yung mga senators natin. So pinag-aaralan namin. Tapos yung mga, marami actually galing nung nag-present sila dito. So marami doon mga present nila dito na hindi kasama sa letters nila before. So doon kami nagtagal. Sa December 9 ang inaasahang third reading para sa panukalang pondo sa Senado. At sa December 11 naman ang target na bicameral conference kung saan ang Kamara at Senado na ang magtatalakay para pag-isahin ang Senate at House version ng panukalang pondo para sa 2026. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.